Hi, magandang hapon mga friends. For today's video, punta tayo ng city, bili tayo ng mga gasol. Naubusan na kasi ako ng gasol sa dirty kitchen ko. Although meron pa namang gasol sa loob na kitchen ko, pero naubos na yung sa labas. So, kailangan nang bumili dahil pagka sobrang mainit yung panahon, doon ako nagluluto sa labas kasi medyo may hangin. Kasi yung dirty kitchen namin, medyo open lang po yun. Dito sa loob, syempre loob yon, kulob. So, mainit pag nagluluto. At yung mga reserba para dito sa compound, naubos na rin yung mga laman. So, kailangan na tayo, bumili na tayo para laging may reserba. Ayan. So, nakarating na kami sa aming suki. Ayan. So, that is the price of gasol. Ayan. So, hinihintay ko lang. Hindi ko alam kung ang bantay ngayon yung si ate or si kuya. Hindi pa lumalabas, pero tinatawag ko na siya. Ayan, hintay-hintayin lang natin ng konti para tayo ay makapagbayad. Una kasi kanina, hindi ko na videohan na yung isang gasol namin na anong tawag dyan, igas ba yon? Yung mahal. Ito medyo mura to, pero mabibigat yung mga tangke. So, ayan na si kuya. Magbabayad na po tayo. 5 empty gas. Empty LPG, yung bibilhin natin, yung babayaran para dito. Ayan. Naibaba na ng anak ko at ni daddy niya yung mga empty gas or LPG sa aming sasakyan para palitan na nung may laman. Pag tayo ay nakapagbayad na, mas maganda kasi na palagi lang tayong mayroong reserba. Anytime, maubusan tayo. Hindi ba sa pagluluto? Sometimes, kalagitnaan ng pagluluto, biglang mawawalan tayo ng laman yung gasol, naubos na. So, para hindi tayo masyadong nagkukumahog, meron tayong mga reserba. Ayan. So, bali 5 reserba yan na gasol. At yun, yung nabilhan ko na, may laman na yan. Nauna nang nabilhan namin. Ibang klaseng siya, LPG. Isang klase siya. May laman na yon. So, itong na lang, itong 5, yun ang, ayan. So, nakapagbayad na ako. At lalabas na si kuya para kumuha ng pampalit doon sa ating empty LPG. Ayan na si kuya, kukuha na. Pero nag-request ako kay kuya na kung pwede yung medyo malinis at medyo bago pa. Although sabi niya, walang mga bagong tangke ngayon kasi hapon pa daw yung deliver. So, wala tayong magagawa. Kesa naman maghintay pa tayo. Kasi pag bumibili ako ng gasol, gusto ko yung maganda pang tangke. Kasi pag medyo pangit na yung tangke, parang nag-aalinlangan na tayo na safe pa ba to? Pero ito sabi niya, okay naman siya. Wala pa naman siyang problema. Kaya sabi ko, sige na. Pero hindi na tayo mag-aantay ng hapon para makabili ng medyo maayos. Ayun, may yupi. Sabi ko, ayoko yung mga yupi, kuya. Palitan mo yan. So, buti na lang si kuya. Pasensyoso sa mamimili na maarte. Sorry, kuya. Maarte ang ang customer mo ngayon. Pinapalitan ko siya, yung walang yupi. Kasi pag may yupi, yun, parang damage na yun. So, naghahanap si kuya, yung medyo okay pa naman, although wala siya mga bagong tangke ngayon. Pero, sabi niya, okay pa naman. Kasi, syempre, tinitingnan nila yan. Tapos, sa pag-refill niyan, hindi naman sila pwede mag-refill pag yung tangke hindi okay. Kasi, delikado yan. So, meron ng 4. Kasi 5 yung dala ko. Tapos, isa na lang ang hinahanap ni kuya para makompleto yung 5 na bibilhin natin na gasol. Ayan. Dito kasi kami bumibili dahil binibigyan nila ako ng discount. Sayang naman yung discount. Ang mahal-mahal pa naman ng LPG sa panahon na to. Kaya, hahanapin natin kung saan tayo pwede na maka-discount. Ganun tayo. Dapat maging wais. Dahil pag hindi tayo naging wais sa panahon na to, wala tayong masisave kahit konti. Diba?
So, ganun lang. Ayan, pinupunasan ni kuya yung mga yung mga tangke. Sabi ko kasi, ang dudumi naman kuya, parang nagigitata na yung mga mo, mga LPG tank. Ayan, medyo pag napupunasan naman siya, okay naman. Lumilinis ng kaunti. Pag titingnan mo sila yung diyan, yung mga nagbabantay diyan sa bilihan ng gasol, parang ang gaan-gaan lang sa kanila pag nagbubuhat Pero pag ako yung nagbubuhat ng isang tangking ganyan, ako hindi ko makaya-kaya yan, sobrang bigat. Yung isa na nakita nyo kanina, magaan lang yun kasi fiberglass yun na klase ng LPG tank, magaan yun. Kayang-kaya ko yung buhat-buhatin, lalo pag wala na yung laman. Kayang-kaya ko talaga siyang mabuhat. Sabi ko nga, mas maganda sana kung lahat na tangke namin gano'n na. Kaso mahal, mahal yun. Nagtanong ako doon, yung tangke na wala pang laman is 6,000. Tangke lang yun, So, ito naman, nasa 2,500 ata ito yung tangke niya. So, malaki yung diferensya. Kaya, hindi ko to basta palitan. Tapos hindi mo naman to pwede i-swap doon sa binibilhan ko doon. Kasi iba nga ito. Kumbaga sa mga medicines, sa mga gamot, ito yung tinatawag na synthetic. Ito yung gasol na yan. Pero yung isa na yun, yung nakita nyo yung isa na yun, yung ayan, na na kasi, natabunan na nung isa, hindi na masyado nakita. Pero yung nakita nyo, kung sa medicine, siya, parang branded siya, kaya mahal siya. Safe naman siya, parang sabihin na natin 99% safe, compare dito sa synthetic na gasol. Ayan. Pero kasi, mahal kasi yun ng sobra. Meron akong 2 tangke noon. Yun ang ginagamit ko talaga dito sa bahay. Yung 2 tangke na fiberglass. At ito naman, kung halimbawa, hindi ko agad na bilhan ng laman, yung 2 na fiberglass, napipilitan akong gamitin ito. At saka doon, dito sa amin sa compound, minsan yung mga neighbor ko din, nakikisuyo sila na dito sa akin bibili. Ayan. Lalo na pagka, anong tawag dito? Pagka biglang nauubusan sila kalagitnaan ng pagluto ng kanilang pagkain. So, syempre, ayaw nating maaabala yon. Kaya, lagi talaga ako na meron po na reserba ng mga tangke ng LPG. Malaking bagay. So, inaayos lang ng aking mag-ama. Pinifix nila para hindi maingay doon sa loob ng sasakyan pagka bumiyahe na kami. So, okay na naman, naayos na. So, aalis na kami, uuwi na kami, pabalik, para yung gasol or yung mga LPG, anong tawag dyan? Maiuwi na namin. So, iyan kasi yung advantage pag meron kang mga reserba na LPG. Hindi ka maaabala. Lalo kasi doon sa kantin namin, pag naubusan ka ng laman ng LPG, kalagitnaan ng pagluluto ng chicken doon sa kantin, mahirap. Kasi maaabala yung pagluluto. Kaya, we are making sure na meron lagi kaming reserba ng gasol. Ayan. Kasi noong una, wala pa akong mga reserba. Nahirapan talaga ako. Sabi ko, kalagitnaan pagluluto, ay naku, bubuhatin mo yung tangke, pupunta ka doon sa bayan, bibili ka. Parang siya, parang gusto mong umiyak. Pero ito malaking tulong talaga to.